So yun ang ano, latest update ho ulit tayo dito sa ating Davao City Samal or Davao City in Samal Island Connector Bridge. Kung saan ito ay ano ha, 3.98 km or should I say 4 km long ang kanyang distansya, ang kanyang taas na magtutugtong sa syudad ng Davao City and isla ng Island Garden City of Samal. So since may mga views na tayo, meron na tayong mga perspective from different angles, no? So mostly dyan sa may Ashwela Cove tayo nakaupo para videohan, no? Itong tulay. Tapos meron na rin tayo sa may mas malapit pa sa tulay sa may Beach Club Lanang. Tapos ngayon naman ito since gusto kong makapunta dito sa pinakamalapitan, no? Gusto ko talaga na kuha itong tulay. So close up na kuha. So yun, binasa ko kanina lang, tinanong ko si Wikipedia talaga yung pinaka-latest update in description nitong Davao City in Samal Island Connector Bridge 2026. So ang sabi nga niya ay tuloy-tuloy ang construction, no? sa loob ng tatlong buwan, January, February and March, nagtala na siya ng almost 4% na development progress sa construction ng tulay. So ngayon, ang nangyari ay nakalagay naman doon na by August 2027, o diba, ang galing, no? So ano talaga siya updated. Ang source pala ng aking binasa ay PNA, ha? PNS, Philippine News, basta PNS or PNA ba yun, basta ano siya, legit siya na article, no? News article. So ang sabi nga niya doon ay by August 2027 projected target to be completed, and at the same time ano na siya, functional na, operational. So diba ang galing, no? So meron na tayong ano, tandaan niya yan, ha? Ako tandaan ko rin to, nabasa ko nung kanina, hindi ko na na-screenshot, sayang, hindi ko ma-share tuloy sa inyo. Basta PNS or PNA News, na basta Philippine News something, legit siya. So kasamahan niya ng mga Mindanao Times, mga ganyan, na mga balita, mga DPWH. Ang DPWH kasi hindi ko masyadong mahanap, hindi ako agad ma-rekta ni Wikipedia, ni Google. So yun, August 2027, yun ang mahalaga. So ang pinaka-information dito, siyempre, ilang billion ba dito, basta billions of billions pesos ang ginastos dito. And ito ay siyempre pondo ng time ni Tatay Digong, or basta ito yan, utang ng Pilipinas sa China, no? So it's a development project loan, parang gano'n, no? So hindi siya pera. For example, parang cellphone, baka ako lang hindi nakakaintindi ko na, siyempre explain ko na lang, baka may dalawa tatlo isa dyan, no, na hindi alam yung pinagkaiba ng cash loan ng Pilipinas sa ibang bansa at sa project development loan or project loan, no? So for example, cellphone, pag home credit, for example, ako kasi ginagawa ko yan, umuutang ako ng cellphone sa home credit. Tapos minsan naman ayoko mag-utang ng cellphone kasi sa cellphone kasi merong down payment. Pag gadget, for example, utangin mo sa home credit, may down payment. So alam mo yun, samantalang pag cash loan, cash ang ibigay sa'yo. Samantalang ang risky lang talaga kasi pag cash, pag once na hawak mo na yung cash, pwede mo yung magamit sa iba. So yung gusto mong bilhin cellphone, hindi na, kasi nagastos mo na sa iba. Pwede rin nakawin, pwede rin nakawin or ma-hold up ka, diba, kasi cash ang inutang mo. So yun. So ang cash ay napakainit. So in some point din sa government, natin, i-relate siya into government natin. Ibali ang pera ni loan, sabi natin 38 billion pesos ni loan ng Pilipinas sa China sa time ni Digong. Kasi nga lang hindi niya magawa yun. I mean, hindi niya maisakatuparan ang tulay kasi nga April 2021 nag-sign of contract, no, ng loan agreement itong Pilipinas at China. So ngayon, by 2022, iba na yung administration ng Pilipinas kasi nga bulok ang sistema natin ng 1987 Constitution na every 6 years papalitan. Sayang yung kulang yung 6 years para kay Tatay Digong. Dami saan ang magagawa. Anyway, so yun na nga, bali ang loan na yun, eto na siya. So yun yung information sa tulay. So hindi siya pera na inutang sa China, kundi loan siya na tulay, ganyan. So kahit pa sino ang magiging presidente, tuloy talaga ang paggawa ng tulay. Hindi na yan pwede maharang at wala silang mananakaw dyan. Kaya ang sakit sa puso ng mga kawatan na nasa gobyerno natin ngayon, no? Karamihan, mga 97% kawatan. Mga 97% na sa natin ngayon, gobyerno, kawatan, no? So yung 3% bilong, isa dyan ang mga Duterte sa 3% na natirang hindi kawatan. Surebol yan. Diba? So yun yung pinaka close up na view ng ating tulay.
Bad thing nga lang, hindi nga lang pala magandang oras kasi ano siya, against the light. Okay, di ba? Against the light siya sa araw. Pero okay lang yan, at least malapitan. Kita natin dito. Paano ba to? Okay. Ganyan na lang siguro. Ayun, late ko na nakuha. Yung discard, pwede pa lang i-brightness. Yan yung tulay. Yan yung pundasyon. Yung pinakamalaking pilar. The largest, the huge, the biggest pillar ng tulay na yan. Dahil syempre, tulay yan, hindi yan basta-basta na basta lang gigiba. Paano yan? Pang long term talaga yan na project. Nakita ko siya in the naked eye, malapitan. So ito yung tulay sa kabila, sa Davao side, Davao City area. Tapos ang kasamal naman ito, kasamal, where are you? Yan yung kasamal. Tapos yun namang ito naman yung greenway nila na papunta naman ng Samal Island, mainland. Samal Island. Yan yung greenway nila. Tapos i-direct yan doon sa pinaka taas. So kung napapansin ho ninyo, ang kanyang landing area, ito yung may poste na yan, ay in between ho siya sa Costa Marina and itong Paradise Island na pinuntahan natin. So which happens na yung Paradise Island at Costa Marina ay sister company or magkapatid yung may-ari. So sila yung pinaka pangunahing nito, yung nag-file ng case against sa parang nagpa-file ng TRO or temporary restraining order against sa paggawa ng tulay na yan kasi nga madadaanan daw yung mga coral waves ganyan, no. So although napagbigyan naman sila, nagkaroon nga ng TRO na napahinto to ng ilang buwan, no, or taon yata, nakalimutan ko na, basta napahinto ito minsan yung construction na delay. Yan nga lang, hindi talaga pwedeng madelay kasi nga ito, mayroon ng loan agreement. So siguro hinanapan ng paraan para hindi matuloy kasi hindi kasi ito project ni DBM. Wala siyang hindi siya makapag-credit club dito, hindi rin siya makapag-photo ops ganyan. Kaya so yun na siguro ang natin to vlog. Thank you for watching. Kahit paano nabigyan ko yung sarili ko ng kasagutan kung ano kaya itsura na ito close up. So yun na, kita na natin.